Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Alright, kaibigan, hopefully nasa magandang kalagayan ka, kaibigan. Kung saan ka magsulok sa mundo ngayon, I wish you well. And hopefully nasa magandang kalagayan ka. Welcome to the Parking University. Nakapark tayo dyan, kaibigan. Andito tayo ngayon, nakapark. Nagkakape, nagbabasa, naghihintay tayo ng delivery. Okay, so nag-Uber delivery tayo ngayon, kaibigan. So anyway, kaibigan, kung topic natin ngayon, kaibigan, is itong slow morning. Wow! Okay, so ganito na yun, kaibigan. Okay, so kahit kaano pa daw ano yung status mo sa buhay, it could be it doesn't matter daw kung ano yung laman sa bank account mo, kaibigan. Pero kung ikaw daw, kaibigan, ay may slow morning, okay? Meaning slow morning, kaibigan, hindi ka nagmamadali, hindi ka nag rush hour, hindi ka parang naghahabol, kaibigan. Kung ikaw ay may slow morning, slow down, mayroon kang time sa pagkape, kaibigan, mayroon kang time sa pagbabasa, kaibigan, mayroon kang time to enjoy the sunshine, enjoy sa hangin, ito daw yung pinaka na benefits, kaibigan, na once you have this, kaibigan, it doesn't matter kung anong laman sa iyong bank account, kaibigan, you are considered as wealthy. Wow! Okay, so ganito daw, kaibigan. Okay, so it could be, let's say, kahit pa ikaw yung pinakamaraming pira sa buong mundo, pero yung umaga mo, kaibigan, hindi mo na na-enjoy yung sunshine, hindi mo na na-enjoy yung kape, hindi mo na na-enjoy yung hangin, hindi mo na na-enjoy yung view, kaibigan, yung grass, kaibigan. Every morning, paggising mo, parang napapanik ka palagi kasi rush ka ng rush, trabaho, anything, busy, wala, full ka, kaibigan. Pero end of the day, kaibigan, ang buhay, ang time, kaibigan, will just pass, kaibigan. Okay, so mas okay pa yun. It doesn't mean mas maganda pa rin, kaibigan, na mayroon pa rin tayong financially pero it doesn't matter now. It doesn't matter na kahit it doesn't matter kung anong laman sa bank account mo, pero once you have that feeling, okay? So when you have that feeling, kaibigan, na you have a slow morning, you enjoy the coffee, you enjoy your breakfast, you enjoy the sunshine, you enjoy the rest, mo yung nakikita mo. So yun na yung feeling, kaibigan. So kasi ang explanation kasi ng subconscious mind daw, kaibigan, yung subconscious mind natin is hindi niya alam kung ano it could be a reality ba yan, fantasy ba yan, or anything. As long as napi-feel mo, kaibigan, yung subconscious mind, kaibigan, it will just accept. Okay, so may kasabihan nga, walang true or lie, it depends kung ano yung ina-accept sa subconscious mind natin. So for example, may very slow morning tayo, kaibigan, ini-enjoy natin yung umaga. It doesn't matter kung ano man yung problema dyan, kasi walang problema, lahat ng tao may problema, at saka or ano man yung laman ng bank account mo, mayroon or wala. But once you enjoy that slow morning, you already have mayroon ka ng kaibigan, mayroon ka ng na-experience mo na ang buhay sa isang peaceful, wealthy person, kaibigan. Okay, so it doesn't mean na hindi ka daw rich, you cannot be wealthy. Okay, we can be wealthy, kaibigan. So the wealth is coming within. So pag ma-feel natin yung wealth sa within natin, kaibigan, slowly our reality will change. So wow, kaibigan. So ngayon nagpa-part-time lang ako kasi wala akong extra. So I mean, gusto kong magka-extra. Wala akong trabaho. Off ako. So for the meantime, while naghihintay ako ng call, babasa ako ng libro. So I'm very grateful na shift yung mindset ko, kaibigan, kasi dati parang rush ka na ng rush, umaga pa lang naglalakad ka sa train papuntang trabaho, rush, parang everything is rush, kaibigan. So wow, so end of the day, if we have a slow morning, kaibigan, we enjoy the day, we enjoy the kung ano man yung nasa umaga, slow mo, mayroon tayong mabagal na umaga, kaibigan. Yun yung pinaka magandang anong tawag nito, na parang benepisyo or nakukuha natin kung i-enjoy natin yan, kaibigan. Wow, okay? So kahit yun yung ang minsan daw kasi is yung tao is na-overwhelm, it could be na-overwhelm sa
problema or sa goal masyado, hindi na masyadong nai-enjoy yung buhay, and one day matanda na siya. Wow, kaibigan. So few moments, it doesn't hurt us, like we just enjoy yun yung pinakamagandang end of the day daw, kaibigan. Ang goal ng isang tao, bakit yung tao gustong parang yung tao bakit ginagawa niya lahat ng bagay, or kahit sinakripisyo niya lahat ng bagay para mayroong magandang buhay, di ba? Pero it doesn't pwede daw yan, kaibigan, na i-experience mo ngayon. Hindi mo na kailangang maghintay pa ng result or later on when you're retired or something. I-enjoy mo daw at that moment, kaibigan, na kung ano mong yung andyan ngayon, you need to be grateful, and slowly as long as you're content and contento ka sa andyan mo ngayon, and you keep moving, and the universe will move anything, people, circumstances towards your goal, kaibigan. Wow. Hopefully may natutunan tayo. Bumili pala ako ng bagong libro, Power versus Force. Di ko pa nabasa, pero parang magandang libro to. So it's about to sa the hidden determinants of human behavior. So it's about to sa mga human behavior, kaibigan. So wow. So isa to sa pinakamakapal na libro na binili ko to kasi nakita ko yung podcast ng nalimutan ko yung pangalan niya, Gaia. So siya yung nag-study ni Warren Buffett for 25 years. So lahat ng ginagawa ni Warren Buffett, binabasa niya, ginagawa niya. So na-intrigue na ako kasi ito na yung unang libro na nakapag mayroong malaking impact sa kanya, na parang na-shift yung mindset niya, kasi siya yung matalino daw siya, pero for some reason daw hindi niya nakuha yung success na gusto niya. So na parang na-desperado siya. So once nabasa niya itong libro na to, yun daw yung nakapag-shift sa ano. So gusto ko lang basahin to kasi it's about human behavior, kaibigan. So wow. So anyway, sabi nga ni Charlie Munger, kaibigan, it's about pag naintindihan daw natin yung human behavior, we can get ahead of life, kasi napakarami sa atin na sobrang busy sa buhay, sa trabaho, sa anything, pero hindi natin naintindihan yung basic law of the universe, basic law of human behavior. Alright, see you next time, kaibigan. Hopefully hindi ko na sayang yung oras mo.